Maiipit si Joe. Oo. Tapos sabi mo, hindi ko alam kung aware ka na nalakasan mo. Special and what's so super about Fiesta? What's so happy? Well, before she met the character of Nato, nothing really special. She's like dead. And then Nato came, played by Jake. Yun na, nagkaroon na ng special at saka ng super. Ganun lang naman talaga, di ba? Pag may dumadating na nagbibigay ng konting buhay sa'yo, nagiging special. So, ako ngayon, wala. Special. Sina Enchong siya kasi Miss Eugene. Sila kahit hindi pala wala pang script, isang text lang, umuuna sila sa project na to. So, ang laking pasasalamat namin sa kanilang dalawa. Nagsimula siya, isa siyang early 90s, may nakita akong kwento sa isang tabloid na yung mga 5 passengers na natuhog sa isang freak bus accident. So from there, doon nag-take off yung concept. Nung may isang seminar workshop ako in-attendan sa Star Cinema, parang may group work. Ito yung resulta ng group work na to. So nung narinig nila Direk Olive, nila Tita Malu, kaagad nila nagustuhan. In fact, nung pinitch siya, ang naalala ko, sinabi pa nga ni Direk Olive, bukas pwede ka na mag-shoot. Ganon sila ka-supportive. Ano pa lang yun ha, group work lang yun sa isang seminar, sa isang workshop. So from there, na-develop na yung tuhog. Si Ako yung most excited about Eugene Domingo talaga because tagal-tagal ko ng Elementary ka pa na. Hindi, seryoso, alam mo ba? Bibigyan ko kayo ng maliit na kwento ha. Ikaw kasi, in-open up mo. Elementary? Nung tanging yaman pa lang, tanging ina. Wala kasi ako sa tanging yaman. Ito na nga, nagkamali. Tanging ina, first tanging ina, isa ako sa mga pumila sa sinihan kahit mahaba yung pila. Dahil gusto ko siyang panoorin. Well, of course, sila I and the other cast. But, isa siya sa mga dahilan kung bakit. And, alam mo yung pinakamaganda sa kanya, I don't think binubuhat na kita. I don't think nararamdaman niya na siya na si Eugene Domingo. Kasi nung nagkatrabaho kami, parang contemporaries lang kami. Parang magkakaedad lang kami. Ay, no! Thank you. Yun naman talaga ang gusto kong achievin eh. Hindi, yun talaga. So, sabi ko, grabe naman to. Ang dami-dami niya ng achievement. Asian awardee na siya nung time na yun. Pero, hindi mo nararamdaman sa kanya na ako to. Diba? Kaya, Nakakapagod kaya yun, yung pagising mo palang kung damang-dama mo na. Di ba nakakangawit yun? Hindi, kaya nga na ini-enjoy ko. Tapos ngayon, pinipressure ko na sa kanya, uy, i-pitch mo naman ako sa ibang pelikula mo. Kasi kulang ako sa trabaho. Ang dami-dami mo ang pelikula eh. Kulang nga. So, ganun, yun lang. I'm a big fan of hers. Ako, paano ko na-develop yung character ko as Fiesta? Alam mo, sa totoo lang, napaka-dependent ko sa direktor tsaka sa material. Binasa ko, tapos pina-approve ko lang sa kanya kung ano ang pwedeng itsura ni Fiesta. Ayun, dahil nga si Fiesta talagang nakafocus lang sa trabaho niya for the day, siguro sa susweldohin niya, sa tatay niya, ganon. Yung buhok niya, hindi magulo, diretso lang, ganon lang. Tapos, maayos lang yung pananamit para talagang natatakot sa kanya yung mga katrabaho niya, ganon. Malakas ang dating, matapang, hindi maintindihan kung kailan ngingiti. Ganon lang, sinunod ko lang kung ano yung nakasulat at kung ano yung ibibigay na direksyon ni Direk Ronnie, every sequence. Hindi ko na masyadong pinalalim pa kasi kumpleto na yung material. Ibang Eugene Domingo makikita ninyo. Hindi siya yung kadalasan nakikita nyong nagpapatawa or even itong naka-costume. Iba to. Ang makikita nyo dito yung acting niya, yung ang simple-simple lang pero makikita nyo na maraming sinasabi. Kakaiba. Thank you, Direk. Accident ba yun? Hindi ba sinasadya? Hindi ko sinasadya. Nagsiseryoso-seryosohan lang ako. Meron ako mga kaibigan na dun ko pineg yung sarili ko. May mga perverted na mga kaibigan. Sino yun?
Huwag na natin pangalan. Eugene Domingo. Ako na naman. Joke lang. Hindi, mayroon mga ganun ako kaibigan na kung paano sila manamit, magbuhok, magsalita, mag-isip. Tapos, yun din, parang hindi ko na pinasukan yung mentality nila. Minsan kasi makikita mo na from the way they appear eh. So, doon pa lang hindi sila masyado mapag-ayos sa sarili. Basta ang iniisip nila, yun at yun din. Tapos, meron lang ako isang eksena na talagang kailangan ko ng guidance ni Derek tsaka ni Ate Jinky na sabi ko, wala na ako ititira sa sarili ko. So, sabi ko, ano na lang, kailangan ko ng tulong nila. And, lumabas naman siya na, yes, pinapakita namin yung eksena na ganun siya, pero, hindi mo siya titake it na ang bastos, ang laswa. May ano pa rin, may humor, Nakakatawa siya. pero at the same time, may reality. The shooting, yes. Ay, medyo may part doon na dumaan talaga sa buhay ko yung parang ganon, yung mapait, yung ganon, tuyo, parang okay na rin, kung matatapos na ako, okay na rin, you know. And there was a point while shooting the film that my father died and nobody knew it. Quiet lang ako. So, may pinagdadaanan ako mag-isa. Yung gano'n, na hindi naman na kailangan pang malaman ng mga tao, hindi ba? Except now. Kasi medyo nakaka-recover na ako. At nangyari yun habang nag-shooting tayo. Yung gano'n. So, si Fiesta ay isang character na nangyayari sa lahat ng babae na may longing, may inaasahan pa sa buhay pero parang ang layo. So, ang natutunan ko talaga sa character ni Fiesta, basta nakita ko, nabubuksan ko na yung puso ko agad-agad. During our high school times, tumatakbo sa utak natin habang minsan nasa school o minsan nasa bahay. Yun yung subject ng utak natin eh. Yung losing our virginity, or is it still an issue losing your virginity, or nakakasabay ka ba sa mga kaibigan mo while everyone is losing their virginity and you're left out. So, madali para daanan yun kasi napagdaanan ko na eh. Kung masyado daw akong OC, mayuko lang daw yung tao, pinapaulit ko na yung eksena. Hindi naman. Konti lang. Ano yung... Kasi itong, the way I see, itong nag-shoot ka, you over-prepare, then you go with the flow. So makikita nyo dito na planado lahat. Planado lahat, pero... kaya kakaiba rin yung coverage niya. It's kung commuter kayo, kung anong buhay ng isang commuter, makikita nyo dito. Kung yung araw-araw na nakikita nila, yung mga snatching, yung mga kung saan sila pumupunta. So, even pero yung kunyari yung sa bus, kung babalikan ko lang yung accident day, yung mga effects, hindi yan shoot sa Commonwealth. Yung mga nakikita nyo naka-high speed, naka-slow-mo, sa parking lot shoot yun, pero hindi nyo mararamdaman. Hindi nyo mararamdaman sa galing ng effects team, ng Tuho. Hindi, masarap mag-comedy Ano pa rin ako? Kumbaga sa... buffet pa rin ako. Madami ako. Meron akong pang merienda, may main dish ako, meron akong international ang flavor. Artista tayo Kailangan lagi tayong nag-i-introduce ng bago para sa panlasa ng tao. Tsaka ako din, para hindi rin ako mabore, hindi ba? So, asahan ninyo na sa mga susunod pang pelikula, sasabay ako sa Skylight. I have to be, actors should be fearless para hindi tayo pagsasawahan. So, natutuwa kami na ganito yung response, na even without soliciting na may mga taong who are very supportive. So, natutuwa naman ako direct na ang mga kasama nating artista dito, yung mga matatapang din, like Jake Cuenca, Enchong, Empress, Leo Martinez, lahat kami, parang kami yung mga tipong artista, mas priority yata namin yung mapalawak ang aming kakayahan bilang artista, ang mga papel na aming gagampanan, kesa yung talagang sumikat ng husto. Parang gano'n. Tama ba ako? O parang gusto mo yata sumikat? Hindi ko kilala. Hindi pala tayo close.
Hello everyone, si Enchong Puto at iniimbitahan ko po kayo na sana makanood kayo ng Tuhog ngayong July 17 na under Skylight Film and Star Cinema directed by Ronnie Velasco. Makakasama ko dito sina Eugene Domingo, Jay Cuenca, Empress Shuk at Leo Martinez at maraming pang iba. Maraming salamat. I'm scared to die.